Hello guys, ito nga sa biyahe na naman pala tayo. Bali babiyahe nga pala tayo papuntang Antique gamit tong motor natin. Tinanghali na nga ako ng alis dyan, dapat nga 10 AM ang alis ko. Pero syempre dahil Pilipino tayo, alauna na tayo nakaalis nyan. Bago nga ako dumiretso ng Batangas Port, dumaan muna ako kay kuya. Gawa na sabay kami papuntang Antique. Bali dyan na nakasakay yung kapatid ko sa kulay pulang sasakyan papunta ng Batangas. Doon na kayo makikita sa Batangas niyan. Hindi ko siya sinabay dito sa motor ko kasi ang dami niyang dalang gamit. Bali ang first stop ko nga guys, dito yan sa Calamba. Nagasolina muna ako tapos kumain. Medyo nagutom na nga rin ako yan kasi wala rin ako kain nung umalis. Gawa na naghahabol ako ng oras kasi late na rin ako umalis. Paano, inuuna kasi yung pagiging Pinoy. Imbis na alas 10 pa lang nakaalis na ako para darating ako ng Batangas Port mga alas 5. Umalis ba naman alauna? Ayun, naghabol si Akla. Nagpapatakbo ngayon ng mabilis para makaabot ng 7 PM. After ko nga kumain yan, gumura na rin tayo papuntang Batangas Port. Gawa na 2 oras pa yung tatakbuhin ko kapag galing ako dito ng Calamba. Gutom siya madali Mabuti na nga lang, paglagpas ko dito sa Calamba ay dire-diretso na rin yung biyahe ko. Yung ETA ko sa Google Map, imbis na 6:38, bigla na lang naging 5:57. Kaya medyo naging kampante tayo kahit papano meron tayo 1 oras na gap bago umalis yung barko. Mga ilang minuto na biyahe nga, ilang magpasta rin tayo ng Lipa. Mapunta na tayo ng Batangas Pier. Habang nasa biyahe nga ako, nakita ko tong sunset na to. Kaya kinuha ko kagad yung cellphone ko at binidyohan ko ito para makita nyo rin kung gaano kaganda yung biyahe ko papuntang Antique. Ito lang din kasi maganda sa pagmumotor pa uwi ng probinsya Makikita mo talaga yung ganda nung pagdadaanan mo. Yung tipong pagod ka na pero sulit. Makalipas nga ang 2 oras nakarating na rin ako dito sa Batangas Port. Bali guys, hindi na rin pala bago sa akin yung gantong biyahe kasi pangalawang beses ko nang bumiyahe ng Manila to Antique na nakamotor. Itong motor din guys yung gamit ko nun pa uwi ng Antique. Tibay ng motor star ko nakailang balik-balik na ng Manila Antique. Bali guys, bago ka pumasok dito sa may Batangas Pier, magbabayad ka muna ng 65 pesos. Parang yun na yung pinaka-vehicle terminal fee niya. Pagkapasok ko nga niya, dumiretso kagad ako sa waiting area gawa na ando doon na si kuya at nag-aantay na sa akin. May reporter pa nga. Shoutout sa reporter na yan, di ko siya kilala. Kung sino ka man, galingan mo sa pagbabalita. Pagkapasok ko nga ng terminal, nakita ko kagad si kuya at ang sabi niya bumili daw ako ng pagkain at nagugutom na raw siya. Bali dito nga lang pala ako bumili ng pagkain namin sa Heaven's Burger. Ang binili ko nga lang dyan guys, 2 burger tapos soft drinks. Gawa na mga ilang minuto lang din, aakit na rin kami ng barko. Pagkadating ko nga kay kuya niyan guys, bigla na lang kami tinawag at aakit na raw kami ng barko. Ending, binaon na lang namin paakit ng barko. Doon na lang namin kakainin sa taas. Bali guys, sasakyan ko nga pala dyan is yung Starlight Ferries. Isa sa malaking barko nila to na diretso Batangas to Katiklan. Bukod nga sa Starlight Ferries, pwede ka rin sumakay ng Tugo, Batangas to Katiklan diretsuhan. Pagkakit nga namin ng barko ni kuya ay may sumalubong sa amin isa sa mga staff ng barko at sinamahan kami dito sa reception para mag-fill up ng information at mag-iwan ng ID para sa susi ng kwarto namin. After nga namin mag-fill up, dumiretso na rin kami sa kwarto. Bali guys, kapag yung accommodation mo nga pala is private room ka, meron talagang sasalubong at sasalubong sa yung mga crew kasi sila yung mag-a-assist sa iyo papuntang reception para dun sa susi ng kwarto at para din sa mismong kwarto nyo. Baligisin nyo pala yung kwarto namin, cabin for 2. So far okay naman siya. At least dito may privacy ka kahit iwan mo yung mga gamit mo, hindi ka mangangamba. Unlike kasi sa tourist tsaka sa economy, hindi mo basta-basta may iwan yung gamit mo. Gawa na marami kang taong kasama doon. Unlike kapag mga nakaganto kayo, may sarili kayong susi, makakagala kayo anytime na gusto nyo. Ang kinagandahan pa, nag-offer sila na pwedeng ihatid dyan sa mismong kwarto mo yung pagkain nyo. Tapos syempre, mag-CR check tayo. Pagkalabas mo nga ng kwarto guys, dito ka agad yung shower room. Tapos guys, sa pangalawang pintuan naman, dito naman yung mga toilet. Bali guys, dyan nga pala yung toilet ng mga nasa private room, sama-sama na yan dyan. Pero meron dyan guys, may mga room dyan na may available CR na mismo sa loob. Kagaya yung cabin for 6 may sariling CR. Yung business class may sariling CR na rin yun dyan guys. Siyempre hindi pwedeng hindi natin susubukan yung mismong CR. Bali pagsakay ko nga ng barko naligo na rin ako agad niyan. Gawa na 5 oras tayong bumiyahe sa motor kaya sobrang lagkit na rin natin. After nga ng pagligo ko niyan, mga ilang minuto rin umalis na rin yung barko. Kaya inaya ako si kuya na tumambay dun sa bar sa taas. Ito lang din talaga kinagandahan kapag magbabarko ka, hindi ka maboboring sa biyahe. Unlike kapag naka-aeroplano ka, wala, nakaupo ka lang hanggang matapos yung oras. Hanggang lumapag yung barko, nakaupo ka lang. Wala ka na ibang gagawin dun, kundi mag-antay ng paglapag ng aeroplano. Pagkakit nga namin dito, ang dami na rin palang tao. Kaya ending, standing ovation kami ni kuya. Tapos syempre, dito na rin naman tayo. Tamang shot na rin syempre.
Pero hindi talaga ako tumambay dyan para sa shot. Tumambay talaga ako dyan para sa video okay. Video okay is live. Siyempre nag-videoke si Bunso, hindi rin magpapatalo si Panganay. Magbibidyoke din yan guys. Ang tamis ng iyong pagmamahal, ako ba'y iyong mahihintay sa kabilang? Diba? Sabi ko sa inyo, hindi papakabog yung kuya ko eh. Kakanta't kakanta rin talaga yan eh. So far okay naman yung mga kasama namin dito sa bar. Enjoy sila kasama kasi makukulit din. Lalo na yung isang foreigner, ewan ko saan galing to. Sobrang kulit. O, diba? Hindi ka talaga mabuboring kapag nagbarko ka, promise. Sulit na sulit talaga yung pera mo dito. Sulit na sulit din yung biyahe, syempre. After nga namin dito ni Kuya, dumiretso na rin kami papunta sa kwarto para matulog. Gawa na alas 5 na madaling araw yung daong ng barko. Hindi ka ganyan matulog sa personal. After na ilang oras na pagtulog nga, nakarating na rin kami dito sa isla ng Boracay. At ilang minuto na nga lang din yan, dadaong na rin yung barko sa pier. Kaya inaya ko na rin si Kuya na magkape. After mga ilang minuto nga rin na pagkakape namin ni Kuya, maya maya pinabababa na rin yung mga pasahero at nakadaong na rin yung barko. At guys, tingnan nyo naman kung ano yung nakita ko. KJAD Tours. Bali nagbabalik na naman sila sa mga dating pasahero po ng Dimple Star Transport. Balik biyahe na po sila pero ang pangalan is KJAD Tours. Sa nakakaalam ng terminal nila sa Main Avenue, dun pa rin daw po yung terminal nila ngayon. O ano pang inaantay mo? Sakay na sa KJAD Tours. After ko nga nyan, dumiretso na rin ako palabas ng barko at excited na tayo umuwi ng Antique. Bali makikita pa nga pala kami ni Kuya sa labas ng Katiklan Port. Gawa na isasakay ko pa siya sa bus papuntang Antique. After ko nga na mapasakay si Kuya ng bus, dumiretso na rin ako sa biyahe ko papuntang Antique. Dahil medyo maulan-ulan nga ng panahon na yan, hindi ko tuloy napakita sa inyo yung mga lugar na nadaanan ko ng magaganda. After ilang minuto nga ng pagdadrive, naisipan ko munang huminto dito sa part na to para naman makunan ko yung ganda nung dinadaanan ko. Shoutout sa mga gusto makakita ng gantong lugar. Thank you nga pala dun sa mga nagko-comment na ituloy-tuloy ko lang daw yung pag-ride ko. Para sa inyo talaga to guys. Bali na sa part na nga pala ako niya na Nabas Aklan. At konting kembot na lang, makakauwi na rin tayo sa bahay. Kaso kinamalas-malasan nga naman, naabutan na naman tayo ng malakas na ulan. Kaya nakasilong muna tayo dito sa isa sa mga bahay. Konting kembot na lang nasa bahay na, hindi pa umabot. Naabutan pa ng malakas na ulan. Ending, si Akala, silong muna. After nga ng ilang minutong pag-uulan, dumiretso na rin tayo sa biyahe at nakikita na rin natin yung ganda ng Panay Island. Yung tipong sulit yung pagod sa pagmumotor. Bali guys, dito na nga pala ako sa boundary ng Aklan tsaka Antique. At mga ilang minuto na nga lang din at nasa bahay na rin tayo. Sobrang excited na nga ako makarating ng bahay niyan. Gawa na 7 months din akong hindi nakauwi dito. After nga ng long ride ko, nakarating na rin ako dito sa hometown ko. Yung tipong pagod ka na, naulanan ka pa, puyat ka pa, pero sulit yung biyahe, grabe. Pagkadating ko pa nga lang, sinalubong na ako ng nanay ko at ng mga tiyahin ko. Shoutout sa aking mama at sa aking tiyahin na nakaupo lang dito sa labas. Bali guys, yun nga pala yung mama ko yung naka-duster. Tapos ito naman yung pinsan ko. Bali guys, ito yung pinapagawa namin bahay. Tapos yung mga kasama ni mama dito is yung mga tiyahin ko at yung mga pinsan ko. So paano guys, maraming salamat sa pagsubaybay at sa pagsama sa akin sa ride ko papunta dito sa Antique. At magpapahinga na muna tayo. Yun lamang, hanggang sa muli!